Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay andito tayo ngayon sa loob ng aking mini greenhouse. So dito nga pala ako nagtambay ngayon. So nagrepotting ako ng konti ngayon. At nagtanggal din ng mga bulaklak. Tapos mga dry leaves. Ayan. So ito nga pala yung niripat ko. Ayan. Itong mga nakatanim sa pink na pot. So, konti na lang yung hindi ko pa na palitan ng bagong lupa. Ito, yung mga nasa dilaw na pots. Tsaka ito. Tapos, nandito din sa baba. Ayan. Hindi ko pa napalitan ng bagong lupa. Pero, yung mga nandito, lahat yan ay bago na yung lupa nila. Ayan. At mayroon tayo dito mga bagong babies. Ayan yung aking mga bagong babies dyan. Tapos, eto, ayan, hindi pa siya napuno. Kasi kapag naglipat ako at mayroong natanggal na baby, ayan, dito ko, nilagay. Tapos, meron ako dito. Nandito yung mga cuttings, mga galing sa bahay na hinedcut ko na mga Ayan. Ito rin. Yan, di ba ang liit ng mga rosette. So, nakalagay muna sila dito kasi inantay ko muna silang magkaroon ng mga ugat. So, wala pa silang mga ugat ngayon. Yan, meron din tayo ditong mga Purple Delight. Galing sila dito, guys. Yan. At yung mga dahon na nalaglag ay may mga babies din. So dyan ko na lang din nilagay. Tapos ito hindi ko na to. Kasi last year lang ng October. Nilagay ko sila dyan. So hindi ko na to sila iripat. Ayan. Ito na lang sila. Ayan. Ito na lang yung naiwan. Tapos ito tingnan niyo ang ganda ng kulay ni Pretty in Pink. So nakalagay sila sa maliit na pot. Sinadya ko silang ilagay sa maliit na pot na ganito kalaki. Kasi ayaw ko silang palakihin. Gusto ko silang magiging compact. Maliit lang. Ayan. Si Topsy-Turvy. Ayan. So, galing to sila sa bahay. Mga kinatings ko doon. Tapos, meron nga pala akong gustong ipakita sa inyo guys. Eto. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo guys. Oh. Ayan. Ito. Niripat ko na yung aking mga babies madiba. Ito yung first batch na naipropagate ko madiba na galing sa mother plant. Ito yung mother plant nila. Malaki na. So ito yung first batch na babies. Tapos yung mga iba naman na medyo maliit pa. Galing naman sila sa ganito. Kapag nagdipat ako, nagtanggal ako ng dahon or kapag may nagkasakit, ayun. Yung dahon na pwede pang i-propagate, yun yung ginagawa kong pang leaf propagation. So, eto siya yung first batch. Tapos, kahapon, dahil nagdilig na ako dito, itong mga nakalagay sa malaking pots, itong tatlo na to, ay diniligan ko kahapon. Tapos, na rin to, diniligan ko na rin ng konti. Ayan, kung nakita ninyo, basa. Ito. So, nung nagdilig ako kahapon, napansin ko na may bump ito. Ito siya oh. Kitang-kita yung bump, di ba? Yan. Napakalaki ng bump, guys. So yung lumang dahon niya, wala namang mga bump. Ito lang yung bago. Ayan, yung bagong dahon lang sa gitna, may bump. Yung bagong labas na dahon. Ito rin oh. Yan, di ba? May bump. Tapos yung pinakita ko sa inyo dati na nagkaroon ng bump, ito. So, yung dahon niya, ayan oh. Tapos, yung mga dati pa talaga niya na dahon, ayan. Diba? Numinipis na yung bump habang lumalaki yung dahon. Ito rin oh. Ito rin. Diba? May bump dito. Tapos, yung bagong dahon niya, ayan, may bump. So, hindi ko alam bakit nagkaroon ng bump yung dahon. Kasi yung mother plant nila ay wala namang bump. Ito yung mother plant. Di ba walang bump oh. Nagpink na yung gitna. Yan, nagpipink na siya guys. So walang bump yung dahon. Pati yung mga kasabayan nito na pinropagate ko, ito, wala ding mga bump. Plain lang yung dahon niya. Di ba?
Plain lang talaga guys. So, hindi ko alam bakit itong dalawa nagkaroon ng bump. So, i-observe lang natin. Habang lumalaki yung dahon, palaki sila ng palaki, mawala din yung bump. Pero sa ngayon kasi, may bump siya. So, ayan, na-amaze lang ako kasi nagkaroon siya ng bump. Yan. Tapos, yung na-propagate ko nga pala na na ebony. Ito na siya guys. Ayan, napaka-chubby ng mga babies. Diba? Ang ganda, ang cute ng baby, oh. Napaka-chubby ng dahon. Yan. Malaki na siya. At yung walang baby, walang baby na lumabas. Palaki lang siya ng palaki yung dahon. May ugat siya, hindi ko na tinanggal. Baka, maano kasi, yung may mga, mga babies, baka, ano ba yun? Yung ugat, maputol. Baka doon pasukin ng mga fungus, ayan, magkasakit patuloy. So, hindi ko na ginalaw. Hinayaan ko na lang yung mga dahon na hindi nagkaroon ng baby. Hinayaan ko na lang siya dyan. Diba? Ang cute ng baby, guys. Tapos, yung mga natin dito. Ayan, oh, itong aking variegated na minibel, oh. Kumakapal na siya, guys, oh. Diba? Kasi lumalaki na yung dahon. Bumubukan na sila kaya makapal na siya tingnan ulit. Pag pag winter kasi, yung dahon niya nagko-close. Tumitiklop yung dahon kaya kapag winter time na, parang manipis sila tingnan. Katulad nito, ayan oh, bumubuka na kaya makapal na siya tingnan. Diba? Tapos, yung latest update natin sa ating, malaking, orchid, ayan. Nawala na yung guys, yung mga kulubot sa dahon. Diba dati, nung huli kong pinakita, may kulubot pa siya. Ngayon, wala nang kulubot. Yan. Finull water ko din to nung nakaraan, kaya medyo basa pa rin yung, niya, yung lupa niya. So, nawala na yung kulubot. Siguro, nagkaroon na siya ng bagong ugat ulit. Kaya, ayan, nakainom na siya ng tubig. Kaya, nawala na yung kulubot. So, ito naman si Tipi. Ayan, oh. Inuukupan na niya yung kanyang pot, guys. Palaki na rin ng palaki yung mga babies. Tapos, yung bagong baby niya, malaki na rin. Ayan. So, yan guys, yung natin. Ito rin, oh. Lumalaki na rin yung mga babies ng ating, cloud. Diba, ang ganda tingnan. Ang tigas. Tapos, ang ating dito, si Cubic Frost. Tapos, meron dyang dalawa na tinanggal ko. Nandun sa, ayan, oh. Nandyan sila. Kasi, yung dahon ng isa, nagkaroon ng, mashi doon sa ibabaw. So, yung powder na parang green, ay, siya, pang disinfect ng buto, ng gulay. Yan. So, nilagay ko dyan, baka sakaling hindi matuluyan kasi sayang malaki na siya guys kung lahat ng dahon niya ay magmashi. So ayan, inobserbahan ko, tapos tinanggal ko siya sa sa pot. Hindi naman basa yung kanyang lupa. Ayan, hindi ko alam bakit nagkaroon siya ng masilid sa ibabaw. Tapos ito, napansin ko rin na parang yung dahon niya ay nag-iba. May mga konting, hindi siya kita sa camera, pero siya, parang may mga dilaw-dilaw ba, kumbaga. Ayan, oh. Kung nakita ninyo, napansin ninyo, parang may dilaw siya. So, tinanggal ko rin siya sa pot. Baka, sakaling basa yung lupa niya sa pinakagitna. Kasi dito sa, hindi naman basa. Kaya, ayan, hinayaan ko muna siya dito. Inobserbahan ko muna tong dalawa. Kung ano yung magiging,
kung magkasakit ba sila. Ayan. Tapos yung ating yan, medyo malaki na. At yung mga babies natin, ayan, di ba? Palaki na sila ng palaki. At meron nga pala ako ditong bagong guys, nandito sa ilalim. Yung bagong na-propagate ko na. Tingnan natin. Napansin ko kasi to. Ayan oh. Kita ninyo to? Ito. Ayan, ebony na naman. May bago na naman tayong baby na ebony. So, yung iba hindi ko alam na pinakita ko yata to sa inyo. Hindi ko na maalala kung kailan yon. Basta mayroon akong mga dahon na pinakita sa inyo ng ebony. Tapos, yon, nandito sila lahat. Dito ko nilagay. Yan, nagkaroon na ng baby. Tapos meron ako ditong kinuha na isa. Nilagay ko dito. Saan na ba yun? Ito. Ayan oh. Yan. Medyo malaki na siya ng konti. Tapos, yung malaki ko dati na ebony, eto na siya guys, bumuka na siya. Yan, nagkaroon na siya ng bagong ugat. Ito yung pinakamalaking ebony ko dati na nagkaroon ng stem rot, nagkasakit, hanggang paliit siya ng paliit. Tapos ito na lang yung naiwan, yung rosette na lang, napakaliit na rosette. So ngayon, ayan, bumuka na siya. Yan, sana hindi na siya magkasakit na. Yan, maganda kasi na ebony yan, black, super black ebony. Ito. So kapag na-stress siya, ang hitsura niya, dark yung pagka-black ng dahon niya sa dulo. Yan. So yan guys, yung natin ngayon, yung araw. Yan yung mga babies natin. At ang lakas ng hangin sa labas. So nakasarado nga pala yung mini greenhouse ko. Ito lang yung bukas. Dito lang yung bukas sa likod. Tapos sa harap hindi ko na binuksan kasi nga napakaingay ng hangin. At medyo malamig sa malamig sa balat yung hangin. Yan. At meron nga pala ditong dito ko nilagay yung mga wala pang mga babies. Tapos naglagay ako dyan ng mga blue jelly beans. Sayang kasi kung itapon, kaya ayan, tinusok ko dyan yung mga blue jelly beans ko. Tapos ito yung mga pinaka latest na tinanim ko sa pot na to. Yan, may brave, sari-sari na. So habang nagre-repat ako, kapag may natanggal na babies na maliit, dyan ko na lang nilagay. Hindi ko na nilagay sa pot na ganito kasi ayan nga, medyo malaki kasi ito siya kung i-compare dito. So, mas compact kung dito ko siya itanim. Yan. So, yan lang guys yung natin, latest update natin. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!